Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1173. Itong article na to ay tungkol pa rin sa negligence. Pero ina-emphasize dito na ang diligence ay dumedepende daw sa sitwasyon, sa circumstance, or sa nature ng obligation. Ano bang ibig sabihin nun? Tapos, paano kung hindi nakalagay kung anong klaseng diligence ang i-observe? Ano, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1173. The fault or negligence of the obligor consists in the omission of that diligence which is required by the nature of the obligation and corresponds with the circumstances of the persons, of the time, and of the place. When negligence shows bad faith, the provisions of Articles 1171 and 2201, paragraph 2 shall apply. If the law or the contract does not state the diligence which is to be observed in the performance, that which is expected of a good father of a family shall be required. So again, itong 1173, pinag-uusapan pa din natin, continuation siya ng 1172 tungkol sa negligence. Yan. So define ulit natin, ano nga bang ibig sabihin natin ng negligence? So again, ang sabi dito, ang negligence consists in the omission of the diligence which is required by the nature of the obligation and corresponds with the circumstances of the time, of the place, and of the persons. Ibig sabihin, dumedepende yung negligence sa nature ng obligation at saka depende rin sa circumstance ng tao, ng oras at ng lugar. Pero ano pa nga ba ibig sabihin natin ng negligence? So it is failure to observe, no? Failure to observe that degree of care. So may certain degree and precaution kung saan dahil hindi ka nag-observe ng degree of care and precaution, nag-suffer ng injury ang isang tao. So whereby a person suffers injury. Yan. So, because of the omission of diligence or the failure to observe that degree of care and precaution, merong isang taong na-injured. Yan. Kung ano yung gagawin ng isang reasonable, prudent man sa parehas sa sitwasyon. Yan. Ano bang general rule natin kung anong klaseng diligence ang i-observe? So sabi dun sa ating last part, kapag hindi, no, hindi daw nakastate kung anong klaseng diligence ang i-observe sa performance, ang general rule ay diligence of a good father of a family. So yun yung general rule. Exception, ang i-observe natin ay hindi lang diligence of a good father of a family. Depende yan kung sinasabi ng batas. Okay? When or if law states. Yan. So number one, exception kapag sinabi ng batas. Okay? Halimbawa ang isang public utility company, let's say electricity company, sinasabihan ng batas na mag-discharge sila ng kanilang function na utmost care and caution kasi delikado yung kanilang nature of business. Okay? Halimbawa, sa mga bangko, hindi lang dapat good father for family ang i-observe nila kasi hinahawakan nila ay pera ng kanilang kliyente. So, extraordinary care ang pwedeng ano dyan, more than the diligence of a good father for family. So, yun yung exception, ano, na pag sinabi ng batas. Number two, kapag may stipulation. Okay, sa contract. So sabi, kapag sinabi sa contract kung anong klaseng diligence ang i-observe, yun ang i-observe. Okay, kung mas mataas pa sa good father for family, di yun ang gagawin kasi yun ang pagkasunduan eh. Okay? Dito sa ating parang second sentence, kapag daw yung negligence shows bad faith, kumbaga parang hindi naman pala, parang sinasadya naman pala. No? So ano bang ibig sabihin ng bad faith? Okay? Pag sinabi nating bad faith, yan, dishonest purpose, hindi naman pala totoo, or conscious siya sa kanyang maling ginawa, or conscious doing of a wrong,
Okay? Na nagkakaroon na siya ng bahid ng fraud. Yan, that partakes of the nature of the fraud. Kumbaga, parang malapit na siya sa fraud, hindi na siya negligence. Kasi may bad faith ng ano kasama eh. So kaya naman sabi dito, kapag yung negligence ay bad faith, susundin natin yung Article 1171 which is referring na to sa fraud. Okay? So hindi na negligence ang tawag dyan, pwedeng fraud na yan kasi bad faith siya. Kung good faith naman, kumbaga parang hindi talaga niya sinasadya, hindi siya aware, no, aksidente yon. So pwedeng negligence. Okay? Ayan. And then, sabi rin dito, depende nga daw yung klase ng diligence na kailangan. Depende siya sa nature ng obligation, sa circumstance ng person, ng time, at saka ng place. Anong ibig sabihin nun? So again, ang general rule natin, diligence of a good father for family. Pero, kung ang requirement ng nature ng obligation ay hindi lang yun, edi hindi lang yun ang i-exercise nating diligence. Ito yung mga iba't ibang klase natin ng diligence na dapat i-observe. Okay? So ito yung sa diligence, no? Letter A, required by the nature of the obligation. Required by the nature of the obligation. So halimbawa, yun nga yung sa delivery. Fragile yung object. So kahit hindi naka-state na dapat ingatan siya ng sobra, hindi lang yung basta mag-ingat, required na doon na dahil yung nature ng obligation mo ay fragile, yung object na i-deliver mo, kailangan yung diligence ay depende doon sa dapat mong gawin para hindi mabasag yung fragile object. Okay? Kasi yun yung nature ng obligation mo eh. So even though it is not stated, okay? Dapat gets mo na yon na dapat hindi lang diligence of a good father ang i-observe mo kasi yung nature ng obligation mo ay medyo maselan or fragile. So pag nabasag siya, okay, negligent ka. So pwede kang mahinga ng damages. Letter B, yan, corresponds to circumstance of the person. Circumstance of the person. So tinitingnan natin dito yung person or yung obligor. Okay? Halimbawa, kinontrata ko si A para i-babysit yung aking anak or bantayan yung anak ko. So ang circumstance natin, yung person, si A, kailangan niyang bantayan yung anak ko. Bawal siyang matulog habang naka-duty. So pag natulog siya, tapos may nangyari, doon sa bata o kaya naman nahuli ko siyang natulog lang, okay? Negligence siya doon kasi yung nature kasi yung obligation niya ay depende doon sa kanya mismo. Kasi circumstance of the person ang pinag-uusapan natin. Okay? Yan. Letter C, edi meron tayong circumstance of the time. So yung diligence daw ay dedepende mo sa oras. Okay? Nakadepende sa oras. O halimbawa, kinontrata ko si A bilang security guard. Okay? So babantayan niya yung aking bahay mamayang gabi kasi paalis kami or mag-overnight kami sa isang lugar. So yung obligation niya ay may kinalaman sa oras. So yung circumstance of the time. So yung diligence, hindi lang dapat yung dapat gising siya buong buong gabi. Kailangan meron din siyang mga sapat na gamit para makakita siya sa gabi. So, yun yung diligence na kinakailangan. So, pag halimbawa ay nanakawan siya, kahit sabihin niya siya ay gising, kasi wala naman siyang flashlight, hindi niya nakita. So, negligent pa rin siya kasi yung obligation corresponds to the circumstance of the time. So, ano yung kinakailangan na diligence sa gabi? Okay? Yan. So, dapat may flashlight ka. O kaya naman yung obligation mo, nagdadrive ka sa gabi, okay? Yan, tapos ikaw ay walang ilaw yung harap ng sasakyan mo, tapos nakabangga ka or halimbawa, o kaya naman nahuli ka, so pwede kang maging negligent kasi wala kang ilaw sa gabi. Okay? Yan. And then finally, circumstance of the place. Circumstance of the place. Yan. So yung diligence mo, depende siya kung nasaan ka daw. O halimbawa, nasa expressway ka, ang minimum 60, ang maximum 100 halimbawa. Tumatakbo ka ng 120. So negligent ka doon kasi yung obligation mo
na dumadaan ka, yung diligence, kinakailangan sundin mo yung 60 to 100 because nakadepende sa lugar. O another one, halimbawa ay sa isang school zone malapit, may nakalagay doon slow down tapos ang bilis mo magpatakbo. So negligent ka doon. Pwede kang masabing nagpabaya ka. Kasi yung diligence, kinakailangan mag-slow down ka. Kasi yun yung circumstance of the place natin. Okay? Ayan. So paano ba masasabing negligent ka ang isang tao? Ano yung test? Okay? Ano yung test natin? How do we know if a person is negligent? Okay? So dito itetest natin whether si defendant nung ginawa niya yung isang negligent act ay yun din ba ang gagawin ng isang ordinaryong tao? Okay? Na maingat. So pag hindi naman, ay hindi. Siyempre, hindi ako magpapatakbo ng mabilis. School yan eh. So, negligent ka ngayon. Halimbawa, abay syempre hindi ako magbibilis expressway yan eh, hanggang 100 lang. O di negligent ka ngayon. So, kung yung bang negligent act will also be done by an ordinary reasonable man in the same situation. Yan. Kung halimbawa, kung ikaw nasa posisyon niya, gagawin mo rin ba yon? Ayan. So kung hindi, syempre hindi. Eh, bawal nga eh. So negligent ka. Yan. So yun yung test natin, ano? Whether the defendant, nung ginawa niya yung kanyang alleged na negligent act, ay gumamit siya ng reasonable care and caution na gagawin din ng isang ordinary prudent man sa parehas sa sitwasyon. Okay? So yun yung ating test ng negligence. So yung mga kinds ng ng negligence, okay? So na-discuss natin yun sa 1172. So hindi na muna natin isasama dito, ano? Yan. So, I guess I've tackled everything here sa 1173. Kung halimbawa ay meron kang kalituhan, so ulitin mo lang yung lecture natin. So, yun. Maikli lang siya, no? Although parang mahaba yung article, pero madali naman siya maintindihan. So, ulitin natin. Ang negligence ay failure to observe that degree of care and precaution whereby a person suffers injury or kaya naman the omission of diligence, ang negligence. Ang general rule natin, ang i-observe na diligence ay good father for family kung walang nakastate. Pero pag sinabi ng batas, yun ang susundin mo. Or pag may sinabi ang stipulation ninyo, nagkasundo kayo, yun ang susundin ninyo. And then, paano pag yung negligence ay may bad faith na kasama? Basically, parang malapit na siya sa fraud. So 1171 ang gagamitin at saka 2201. And then, yung diligence daw ay depende sa nature ng obligation, sa circumstance ng person, ng time, tsaka ng place. And then, para malaman mo kung negligent ba talaga yung isang tao, tanungin mo yung ordinaryong reasonable man kung ganun din bang gagawin niya. Kung hindi, edi negligent si defendant. So yun, hanggang dito na lang muna siguro yung ating lecture. Like yung sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi, mag-aaral mabuti, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!